dasal. Prayers, believing in God. Now it can be told, diborsyada na si Ai de las Alas. Ito'y makaraang ipagbigay alam sa kanya ng kanyang biyenan. Ang naging desisyon ng Las Vegas County kamakailan. Matatanda ang ikinasal si Ai kay Jed Salang sa Las Vegas noong April 2013. Ngunit di nagtagal ay nagkahiwalay rin. Hindi ako ang nag-file. Hindi ako pwedeng mag-file kasi si Jed ang Amerikano eh. Siya lang ang pwede. Tinext ako ng father-in-law ko na okay na nasa website na nung Las Vegas County. So, yun, approve na yung decree ng divorce. Of course, mixed emotions. Siyempre masaya ako kasi parang ito na yung closure nung pag-aasawa ko. Pero siyempre may certain sadness dun sa puso ko. Siyempre, wala namang babaeng gusto na siya, diba? Na divorsyada, hiwalay. Siyempre lahat ng babaeng nag-asawa, ang goal niyan matagal lang maging pag-aasawa nila, matagal yung magiging pagsasama nila. But in my case to case naman. Siyempre yung akin, desisyon ko naman na ayoko na hindi ko na kaya. Bukas na ba ang kanyang puso sa pagpapatawad? Kasunod na rin ba ang posible nilang pag-uusap ni Jed kahit bilang magkaibigan na lang? In my heart, yes. Pero hindi pa ako ready na makipag-usap or makipag heart-to-heart talk. Hindi pa ako ready doon. Siguro, sa sarili ko, in my heart, kaya kong magpatawad kasi for my peace, para sa peace of mind ko rin. Kaya tinatry ko siyang patawarin. Ang ibig sabihin ni Ai ay si Jed lang. Sila, meaning yung mga babaeng na-involve sa kanya during our time. Sila sa sumira at nakasira ng relasyon. So, isa sila sa dapat kong ipagpatawad sa puso ko. Tuloy pa rin ba yung kasong isinampa niya laban kay Jed tulad ng paglabag sa mga karapatan ng kababaihan? Yun ang kapalit nun. Wala na, tapos na yun noon pa. Kaya lang hindi pwedeng i-discuss unless tapos na yung divorce. Dahil wala nang balakid, proud na inanunsyo ni Ai na siya ay 100% single kasi. Siguro date, pero relationship, wag muna. Wag muna. Hindi ko masabi kasi siguro siyempre dapat mas maingat. Samantala, nakiramay ba ang side ni Jed nang mamatay ang kanyang biological mom? Oh, yes, my father-in-law. Oo naman, kasi ever since naman my father-in-law is a very decent man. I think isa yan sa dahilan bakit tinuloy ko pa or bakit ako nakisama kay Jed. Kasi, nagtiis ako kasi mabait yung father-in-law ko sa akin. Hindi pa man tuluyang nakakabangon mula sa pagkawala ng kanyang ina. Ang adoptive mother naman niyang si Nanay Justa ang inaasikaso ngayon ni Ai. Kaya lang yung isa kong mother is medyo may adoptive mom. Ko sa kanya yung napaaral niya ako, utang ko sa kanya yung napunta ko rito sa Maynila. And baga marami akong utang na loob dun sa nanay ko. Meanwhile, anything about her showbiz BFF Chris Aquino ay ayaw na raw pag-usapan ni Ai. Ang di pa rin ba rito personal na pakikiramay nang mamatay ang kanyang ina ang ikinasasama ng kanyang loob? About Chris, pinamis ko that hindi ako magsasalita ng kahit ano about sa kanya. Anything, any questions about Chris, anything
No. Wala. Wala akong, no comment ako now and forever. Amen. Kabaligtaran naman ito sa masayahing kwento ni Ai kapag si Bossing Vic Soto ang pinag-uusapan. Oh God, oo. Yun ang pasabog, 2014. Sabi niya, i-study naman si Ai. I-study naman niya ng konti. Sabi doon yung gano'n. Natawa tuloy ako doon. Sabi ko, wag mo i-deny. Sabi ko, wag mo i-deny, ha? Yun. Pero si Bossing naman, talaga namang mahal na mahal ako noon. And mahal na mahal ko yun. Sobrang pagmamahal at respeto ko doon. Idol ko yun, eh. Si Vic Soto. Saka diba, parati kong kakampi at kalabang ko yun sa Metro Manila Film Fest. Kumbaga, nakasanayan na namin ganyan. Hindi ko alam na ganun din kalalim ang pagmamahal sa akin ni Bossing. Kasi ganun din kalalim ang pagmamahal ko sa kanya. Pero syempre, hindi naman ano yun eh. Ang lalaki, hindi naman yung vocal na ganyan. So nagugulat ako pag sinasabi niya sa akin, mahal niya ako. Na walang, kumbaga, pagmamahal na, alam mo na, although maganda ako, na hindi naman natin masisi kung magkagusto siya sa akin, di ba? Pero pagmamahal na walang mali siya. Tama.